darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are, and that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working.
is who you are. You are waymaker. Ang nangyayari sa aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong paksa ay pinoproblema mo pa, may solusyon na. Pero bago po ako mag-umpisa, akin po nang iisa-isahin yung mga nangyayari sa atin ngayon, yung tinatawag na problema natin sa ngayon, yung dapat alam natin yung preparasyon sa kung paano natin haharapin itong dumating sa ating problema. Una, ay dapat alam natin yung nung ito'y dumating sa atin, ay ang unang nangyari ay nagkameron tayo ng health crisis. Yun ang isang naging problema natin. Nagkameron tayo ng health crisis. At doon sa health crisis na yun, yung ating mga katawan ay nagkameron ng sakit, nagkameron tayo ng problema. Yun ang una nangyari nang pumasok ang COVID-19 na yan. Ang pangalawa ay nagkameron tayo ng economic crisis. Doon sa economic crisis ay nagkameron ng tao na maraming nawalan ng trabaho. At maraming ang nagkameron ng kaisipan na negative. Marami ang nagreklamo. At marami ang nagulumihanan. Yun ang pangalawang naranasan natin. Ang isa pa ay nagkameron ng deep depression problem. Ang mga tao ay nawawalan ng trabaho, marami ang walang makain, marami ang pumasok ang negative spirit sa mga tao, at maraming naninisi. Pagkatapos naging hopelessness ang mga tao. At kasunod nun ay pagkatapos nung maging hopeless sa mga tao, hindi natin maiwasan yung mga hindi magandang ginagawa ng mga tao. Tapos dumating yung domestic problem. Ang daming epekto ng coronavirus Ang daming nag-iepekto sa atin. Dumating yung domestic problem, bawat ang mga miyembro ng pamilya ay nagkameron ng hindi pagkakaunawaan dahil sa kahirapan ng buhay. Nagkaroon ng violence. Tapos ay nagkameron ng crime rate crisis, mga crime. Nagkameron ng pagka ito'y lumala pa ng lumala, makikita natin yung epekto nito. Marami ang magiging tawag dito. Maraming tao ang mawawalan ng pag-asa sa tagal na naman. Kapag hindi ito napigilan, meron pang mangyayari mga krimen, maraming mangyayari hindi maganda pa. Habang patuloy na
tumatagal itong problema ito. Tapos nagkamero ng crisis of fear, mga takot. Sunod-sunod eh. Doon sa crisis of fear na yan, yung bang tinatawag na pag ang tao ay naging desperado, yung iba magugutom, papasok na ng mga bahay-bahay para makakuha ng pagkain. Yung iba naman, bibili ng baril, paghahandaan yung kapwa-tao. Parang habang tumatagal, hindi ko naman sinabi na ito yung mangyayari. Ito yung habang tumatagal na may posibilidad na mangyari. Dahil nga ang mga tao ay ang mga tao ay walang trabaho, natatakot sa nangyayari, environment crisis, yung kapaligiran, parang wala ka ng wala ka ng tiwala sa kapaligiran, gawa sa dami na nangyayari, hindi maganda ang mga tao ay para bang yung environment mo ay hindi na maganda yung nakikita mo. Bakit nangyayari yun? Kasi doon nga sa coronavirus na yan. Sunod-sunod nga eh. Nagsimula sa health crisis, pumasok ang economic crisis, pumasok yung depression problem, tapos ay hopelessness, tapos ay domestic problem, crime rate crisis, tapos yung crisis of fear. Ang dami na ipinakikita ko lang yung epekto ng ating nangyayari sa mundo natin na ginagalawa na bunga ng tawag dito yung coronavirus na yan, na yung mga nagiging epekto at magiging epekto pa, pinakita ko sa inyo kung ano pa magiging epekto. Ang mahalaga, tayo mga mananampalataya ay matutong laging lumapit sa Diyos. Kasi sa bawat nangyayari ay may kapahintulutan ng Diyos kung bakit nangyari. Kasi ang isa naman maganda doon sa nangyari ay yung pollution sa kalawakan, naglinis ang kalawakan. Tsaka yung mundo ay luminis. Yan ang magandang mga nangyari sa epekto ng kuwanggawan. Tumigil ang mga nagbubugo ng sasakyan, pati dagat luminis. Kaya hindi naman lahat ay puro masama ang nangyari. Meron din naman maganda. Kaya sa gabing ito ay tutuloy na tayo doon sa ating pinag-aaralan na ang paksa natin ay pinoproblema mo pa, may solusyon na. Kaya dito sa ating pag-aaralan ay mayroong isang kasaysayan dito na sa chapter 16 verse 1, ang sabi dito, na makaraan ng Sabat, sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago at Salome ay bumili ng pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Dito makikita natin doon sa mangyayaring dito ay mayroong 3 babae dito na pupunta sa libingan ng Panginoong Hesus. Bumili sila ng pabango na ang purpose nila ay si Jesus Christ doon sa libingan ay puntahan at pahiran ng langis. Nagpagod sila na pumunta, gumising sila ng maaga, madaling araw. Pagkatapos ay nagayak na silang pumunta doon sa libingan ni Jesus para pahiran ng langis. May dala-dala silang pabango. Ganoon nila kamahal si Jesus Christ doon sa panahon nila. Ganon kamahal ng 3 ito si Jesus Christ. At habang sila ay naglalakad papunta doon sa libingan ng Panginoong Hesus, ang problema nila ngayon, yung libingan ng Panginoon ay mayroong nakatakip na isang malaking bato. At doon sa isip nila, sino mag-aalis ng bato? Ay mabigat ang bato. Hindi naman natin kayang buhatin yung bato na yun dahil tayo mababae.
At saka ang nagbubuhat nun, kinakailangan maraming tao magbuhat. Yun ang pinoproblema nila. Ngayon, habang sila ay palapit ng palapit doon sa libingan ng Panginoong Hesus, ang sabi dito ng binasa natin ay sa verse 2, pagka umaga ng unang araw ng linggo, pagsikat ng araw, pumunta sila sa libingan. At kanila sinabi sa isa't isa, sino kaya ang magpapagulong para sa atin sa isang pasukan ng libingan? At pagtanaw nila, nakita nilang naigulong na ang bato na lubang napakalaki. Yung pinoproblema nila na bato na kung sino mag-aalis ay nabuksan na, naalis na. Kaya makikita natin dito sa ating mga mananampalataya, meron tayong problema pag minsan na sa akala natin ay problema. Pero kapag nakita ng Diyos yung laman ng puso natin, kahit hindi tayo nanalangin, ay may tugon ang Panginoon. Kasi hindi naman sila nanalangin dito eh. Sila ang purpose nila, una, kaya sila pumunta ron dahil sila ay may pag-ibig sa Diyos. Mahal nila ang Diyos, si Kristo. Pangalawa, pumunta sila doon para pahiran ng langis. Tama yung motibo nila, tama yung galaw nila, tama yung ginawa nila. Kaya nang makita ng Panginoon yung motibo nila na maganda at ang tinitingnan naman ng Diyos ay puso ng tao. Ang ginawa ng Diyos sa aklat ng Matthew ay ang ginawa niya sa aklat ng Matthew ay nagpababa siya ng anghel at yung anghel na yun ang unang nangyari ay nagkaroon ng lindol. Ang sabi dito ayon, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaron upang tingnan ang libingan. Sa verse 2, at biglang nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at nakaparoon at ginulong ang bato na umuupo sa kanila. Makikita natin dito na yung pagbukas ng libingan, hindi sa lakas ng tao, hindi sa magagawa ng tao, hindi sa kakayanan ng tao, kundi ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para mabuksan ang libingan. Dahil nakita ng Diyos yung motibo ng puso ng dalawa at yung problema ng dalawa na wala namang tutulong sa kanila at wala namang tao silang pupuntahan para magbukas ng libingan, ay binuksan ng Diyos. At ang ginawa ay nagkamiron pa ng lindol, tapos nagpababa ng anghel. At mismong anghel ang nag-alis ng bato para yung bato na nakatakip sa libingan ay mawala. Ngayon, sa ating mananampalataya, marami tayong problema. Pero sa Diyos, yung bawat problema natin, kahit di natin nilalapit sa Diyos, mayroon nakahandang solusyon ang Diyos. Ang kinakailangan lang natin maintindihan sa pagtugon ng Panginoong Hesus ay kung paano tayo magre-response doon sa problema na tama ang problema natin, doon tama yung response natin doon sa problema na ating pinoproblema. Kasi kung may problema tayo, magiging hindi maganda yung response natin doon sa problema at ang isipin natin gumawa ng masama, wala talaga tayong maasahan. Pero, tingnan mo yung response ng dalawa doon sa problema, nakita ng Diyos. Sila ay may pag-ibig sa Diyos, pumunta sila, kaya sila pumunta ay may papahit sila ng langis, at gusto nila lang makita ang Panginoong Hesus. Kaya doon sa pagkakataon na yun, yung problema nila na pinoproblema ay mayroon na palang solusyon. Ngayon,
Pagdating naman natin dito sa Lumang Tipan, isa pang problema naman dito sa Lumang Tipan ay meron naman dito sa Lumang Tipan na sa unang hari, sa pangalawang hari, chapter 4, verse 4, ang sabi dito, ang asawa ng isang anak ng mga propeta ay dumating kay Eliseo at yung lingkod ng aking asawa ay patay na. Nalalaman mo ng iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit nagpapautang at nang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin nila. Dito naman sa Lumang Tipan, ang problema naman dito, yung asawa ng propeta ay namatay na. Ang isa pang problema ng asawa ng propeta, may naiwanang utang. Ngayon, doon sa naiwanang utang, dumating yung naniningil, yung nagpautang. At ang sabi, kung walang maibabayad, ang ibabayad na lang ay yung dalawang anak para maging alipin at yun na lang ang pambayad. Ngayon, itong babaeng ito ay namoblema ng gusto kasi namatayan ka na, aalipinin pang anak mo. Parang kung sa kanya ay parang sa magulang ay hindi maganda yung ganong pangyayari na namatayan ka na, iniwanan ka ng dalawang anak ng asawa mo. Ang problema ay dahil hindi mo kabayad ng utang, ay sila ang aalipinin. Ngayon ang maganda dito sa sa babae ito ay lumapit sa isang propeta. Doon sa panahon nila, kapag lumapit ka sa propeta, parang ang Diyos na ang nakipag-usap sa iyo. Dito naman, makikita natin dito na yung asawa ng propeta ay sarami ng problema, hindi siya basta lumapit kung kani-kaninong tao para humingi ng tulong para malutas ang problema. Ang nauna niyang lapitan doon sa problema niya dahil siya ay, yung anak niya ay gustong alipinin, ang naisip niyang lapitan ay yung propeta at doon humingi ng tulong doon sa propeta. Ibig sabihin ay eksakto yung kanyang ginawang paglapit sa tamang tao. Ngayon, nung paglapit, dapat nating maintindihan na sa instruction ng Diyos, dapat nating maintindihan doon sa instruction ng Diyos ay kung ano yung magiging instruction ng Diyos, ay yun ang gagawin natin. Huwag tayong makikinig sa nagsasabi ng iba. Kung hindi, mag-i-stay tayo doon sa instruction ng Diyos kung ano yung sinasabi. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Doon sa halamanan ng Eden, ang instruction ng Diyos ay doon sa halamanan ng Eden ay may punong kahoy ng buhay ng pagkakilala ng mabuti at masama, na ang sinabihan ay, ang sabi ay, wag ninyong kakainin ang punong kahoy ng buhay ng pagkakilala ng mabuti at masama. At kapag inyo kinain yan, kayo mamatay. Yun ang instruction. Ngayon, dapat nating maintindihan kung meron tayong gusto makuha sa Diyos, iintindihin natin yung instruction at gagawin natin. Huwag tayong magikinig kung kani-kanino. Halimbawa, dumating naman ngayon si Satanas, nagsalita rin. Ang tunay bang ipinagbabawal, yun ang inintirti nila. Yung salita ng iba, yun ang inintirti nila. Nang intirti nila yung salita ng iba, sila yung nagka-problema. Bakit? Hindi sila nag-stick doon sa instruction ng Diyos.
Hindi doon sila nag-focus. Nakinig sila sa sabi ng iba ni Satanas. Dahil doon sa sinabi ni Satanas, doon sila nagsunod, nagkabiro sila ng problema. Ang naging problema ay marami. Isang pagkakamali doon sa instruction, ang katumbas ay maraming problema ang darating. Kasi isa lang ang instruction eh, nakinig sila sa ibang sabi. Doon sila naniwala sa ibang sabi. Kaya ang paniwalaan na yun, pumasok ang problema sa kanila, at yung problema na yun, pati tayo nadamay. Ang ibig kong sabihin ganito, kung meron tayong gustong hingi sa Diyos, dapat nating malaman at dapat nating maintindihan na kung ano ang sinasabi ng Diyos, doon tayo tumayo. Kasi itong babaeng balong ito kung ano yung sinabi ni Eliseo, sinunod niya eh. Sinunod niya ang sinabi ni Eliseo sa kanya. Kaya nakakuha siya ng blessing dito eh, sinunod niya eh. Sabi dito, at sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Yun ang sabi ni Eliseo. Sabihin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay mo? Yun ang pangalawa. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang bangang langis. Yun ang sabi niya. Na magkagayon, sinabi niya, lumabas ka, manghiram ka na mga sidlan, walang laman, huwag ilang laman. Pagkatapos ay pumasok ka at ikaw at ang iyong anak ay magsara ng pintuan at ang iyong salina ng lahat ng sidlang iyon kapag puno na ang isa, itabi mo roon. Sabi dito, yung instruction ni Eliseo doon sa babaeng balo, malinaw. At doon sa instruction, lahat ng detalyadong sinabi ni Eliseo, hindi siya nagduda, hindi siya nagtanong, hindi siya nag-alinlangan, lahat ay sinunod. Lahat ay sinunod. Kumuha ng buti, sinunod. Pagkatapos, kakuha ng buti, magkulong ka sa loob ng bahay, isara mo ang pinto. Yun ang ginawa. Ang ipagtataka natin dito ay doon sa kabila, sa New Testament, nakasara. Nang mabuksan, ay may blessing na nakuha. Kasi wala na si Jesus eh. No. Doon pinapatunayan na si Jesus ay sinasabi ng Biblia na kapag namatay, mabubuhay. At pag nabuhay si Jesus, yung pakinabang doon sa pagkabuhay na maguli, mapakinabangan ng mga anak naman, ang mga anak ng Diyos. May blessing doon eh. Yung nakasara, yung nakasarap, nung mabuksan, may blessing na nakuha. May blessing na ibinigay ang Diyos. Dito naman, sa Old Testament, yun naman nakabukas, isinara. Yan ang pagkakaiba. Nang isara, siguro yung mga tao sa palibot nagtataka, nalulungkot mga tao ito. Pagkatapos mamatay, nagkulong. Nang isara, doon sa loob ng bahay, ay mayroon namang blessing. At yung langis na nga doon, natitira doon sa loob ng bahay, kung anong sinabi ni Eliseo, ginawa nila. At yung mga buti na hiniram nila sa mga kapitbahay nila na sabi ni Eliseo, marami ang hiramin, siguro doon sa loob ng bahay, himala ng Diyos, pakakalagay, habang yung mga lahat ng buti ay mayroon pang walang laman,
hindi nawawalan yung kwan, hindi nawawalan yung lalagyan. At nang mapuno na lahat, nalagyan ng lahat, tumigil yung kwan. Kaya siguro ipinasara kung halimbawa nakabukas yun at pinakakita ng tao, pagkakalipon-punan sila at baka sila makumpa doon sa ginagawa nila, maabala at siyempre makikihingi yun dahil maraming mga langis na magtatakad, di na uubos yung yung langis eh. Kaya makikita natin dito na ang puhunan noong mag-ina ay yung command na sinabi ni Eliseo, pinakinggan nila at sinunod nila. Kaya dito sa New Testament, ang makikita natin dito ay hindi naman nanalangin, pero ang tingin naman sa New Testament ay yung laman ng puso, yung motibo ng laman ng puso. Yun naman ang ginawa ni Marta, Salome at Maria Magdalena dito sa New Testament. Dito naman sa Old Testament, ang ginawa naman noong balo, ang unang nilapitan ay tamang tao. Pangalawa, kung ano yung sinabi ni Eliseo, hindi sila nagtanong, hindi sila nagdalawang isip, hindi sila nag-alinlangan. Sinunod nilang lahat. At nang masunod nilang lahat, yung bukas ng isinara sa loob ay may blessing. Kaya, sa ating mananampalataya, marami tayong problema. At sa bawat problema na kinakaharap natin, lalo na ngayong panahon na ito, ay una-unang problema natin ay yung ating pinansyal na pangangailangan. Pangalawa, ang pinoproblema natin ay yung kung kailan matatapos itong mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Meron pa akong isang ikikwento sa inyo doon sa kay Naaman. Alam mo si Naaman, kaya hindi kaagad siya tinugon. Ang sabi doon ay merong isang babae na babae na nahuli sila na isang babaeng anak ng Diyos. Jo. Ang sabi ng babae, dahil si Naaman ay may sakit sa balat, kung pupunta lang po kayo sa lingkod ng Diyos kay Eliseo. Si Eliseo din ang ginamit eh. At kayo pupunta, check na gagaling kayo. Nang marinig nito ni Eliseo, siya ay umalis, palibasa siya general, marami siyang tauhan. May dala siya na, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 200, nasa pilak, nasa mga 200 kilo. Hindi ako nagkakamali, lampas na 200 kilo. At yung ginto ay 70 kilo. Yun ang dala niya para iregalo doon kay Eliseo. Nakinig niya yung sinabi na pumunta kay Eliseo at siya'y gagaling. Papanalangin ni Eliseo at siya'y gagaling. Pero hindi niya sinunod yung napakinggan niya. Siya ay nagpunta sa hari. At nagmagpunta siya sa hari, ay sabi niya, pumunta po ako dito para ako inyong pagalingin. Nagalit pa sa kanya yung hari, ako ba'y Diyos para pagalingin ka? Ganun. Sa halip na gumaling, nagkaproblema siya. Kasi hindi niya inintindi yung sinasabi nung babaeng nahuli nila na pumunta kay Eliseo. Hindi niya inintindi. Ngayon, nang magalit sa kanya yung hari, ay nagutos si Eliseo na puntahan siya. Sabi, meron propeta rin si Eliseo, pumunta ka.
ay doon siya nagpunta kay Eliseo. Na nandun na siya kay Eliseo, inutusan ng katulong niya, inutusan ni Eliseo na sabihin mo kay Naaman ay lumubog sa ilog Jordan. Hindi ako nagkakamali. 7 bisis ay yung ilog Jordan ay madumi. Ang akala niyong Naaman ay pagdating doon kay Eliseo ay pupunta si Eliseo doon, sasaludo sa kanya, ipapatong ang kamay at hihingi ng kagalingan. Ay hindi yun nangyari. Iba yung inaasahan niya. Ay nagalit pa at inutusan lang ni Eliseo yung katulong sabihin sa kanya, hindi humarap si Eliseo. Pinalulubog siya sa ilog Jordan na 7 bisis. Sa galit, umalis. Eh ngayon, habang umaalis, nagsabi yung katulong, ay wala naman pong masama. Parang, sir, wala naman pong masama kung lulubog kayo. Sabi niya, ang dami namang ilog dito malinis, bakit doon pa niyo ako pa lulubugin? Dahil malinis. Nung magsabi na wala namang masama kung lumubog, ay nabago ang isip. At bumalik siya doon sa sinabi ni Eliseo na lumubog. Bumalik siya roon, nag-isip siya na bago isip na lumubog. Paglubog niya ng 1 bisis, wala naman nangyayari. 2 nangyayari. Biro mo, paglubog niya ng 7 bisis, paglutang niya uli, naging kutis bata na . So, ang ibig kong sabihin ay, sa bawat pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, iiksakto lagi tayo kung ano yung gusto ng Diyos na gawin. Kasi kung hindi tayo eksakto, wala tayong makukuha ng tugon. Hindi tayo makakakuha. Kaya dito sa pinag-aaralan natin, pinoproblema mo pa, may solusyon na. Katulad ng babaeng balo. Alam mo kung anong solusyon? Nasa loob ng bahay. Langis. Kaya yung bahay niya, nang masolve yung problema, yung bahay niya walang laman, walang halaga nang masolve, dahil ang solusyon ay nadosolve ng bahay niya, yung bahay niya na walang halaga, nagkameron ng halaga tuloy. Bakit? Ay simple sa pinagbilhan, inapaayos . May ipaayos na niya yun . Kaya marami sa ating mananampalataya na pagmisan, nasa atin din yung solusyon doon sa problema. Hindi lang natin alam, dahil kaya hindi natin alam kung paano susolbin yung problema, dahil nga doon sa una, hindi natin iniintindi yung gusto ng Diyos na gawin natin. Kaya sa oras na ito, marami tayong problema na kinakaharap, katulad ng problema ngayon. Katulad ngayon, ang instruction ng gobyerno natin ay huwag lumabas ng bahay. Magmas paglalabas. Pag hindi natin sinunod yun, magkaproblema tayo. Sabi nga ni Pastor Sanchez sa revival ay ganito. Kapag yung batas ay hindi mo sinunod, hindi mo nasira yung batas. Ang nasira, yung tao na hindi sumunod sa batas. Kaya sa ating mananampalataya, dahil tayo anak ng Diyos, dapat nating maintindihan na kung tayo man ay mayroong hinihingi sa Diyos, ang una nating dapat gawin, itama natin yung motibo natin sa paghingi. Kung ano yung laman ng puso natin at tama ang motibo sa harap ng Diyos. Yung nakasara, bubuksan, at pag nabuksan, meron tayo makukuha ang pagpapala. Dito naman sa Old Testament, kapag tayo may problema, huwag tayo kaagad lalapit sa iba.
At kung ano yung sinasabi ng Diyos, doon tayo mag-stay at gawin natin. At yung bukas, kapag naman isinara sa loob ng bahay, kahit nakasara, meron tayo blessing na makukuha. Sapagkat sabi sa ating pinapag-aralan ay pinuprobo pa, may solusyon na. Kaya sa ating problema, pinoproblema natin yung ating mga problema, kung ano man yan, mga problema na yan, tatandaan natin sa Diyos, may solusyon na yan. At itama lang natin yung ating mga ginagawa. At kung ano ang sinabi ng Diyos, gawin natin. At sa dami nating problema sa ngayon na kinakaharap, kapag ang sinunod natin sa paglutas ng problema ay sarili natin, wala tayo makukuhang tulong sa Diyos. At yung problema na hinaharap natin, maliit lang yan, pero lumalaki. Kaya lumalaki dahil hindi natin alam kung anong gagawin natin. Kaya sa ngayon, alam natin ang gagawin natin. At dito sa atin na pag-aralan ng mga salita ng Diyos sa gabing ito, at kung ating mang napakinggan nito, sabi ko nga sa inyo ay sa salita ng Diyos, kapag ang napakinggan mo'y utos, ay sundin mo. At kung ang napakinggan mo naman ay babala, paghandaan mo. At kung napakinggan mo naman ay aral, ipamuhay mo. Kaya sa gabing ito, siguro naman, yung aking sinabi sa inyo, alam nyo na kung ano ibig ko sabihin at alam nyo na rin kung ano ang inyong gagawin. At ang isang matalinong tao, kapag nakarinig ng kaalaman, kung ano yung kaalaman na napakinggan niya, ay ito ay kanyang ginagawa. At kapag ginawa niya yung mga bagay na napakinggan niya, ang Diyos na tumugon doon sa kina Maria Magdalena at yung Diyos na tumugon kay Eliseo, yun din yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sapagkat sabi niya, siya ay noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya sa gabing ito, purihin ang Panginoon at sa ating po napakinggan ay alam ko na sa bawat napakinggan natin, ito ay nagsisilbing kalakasan ng ating pananampalataya. At sa gabi pong ito, ay maraming salamat po sa mga nakinig at kung saan man kayo nandun lugar, hindi po kayo nakikita, pero kita kayo ng Diyos. At sa gabi pong ito ay pagpalain po tayo ng Panginoon at bilang pagtapos po sa ating napakinggan ay kung ano man po ang ating mga prayer request ay kayo po ang nakakaalam kung ano mga prayer request natin. Bani,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you. Yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are, and that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working.